Inaasahang mararamdaman ang ngit-ngit ng bagyong Bising at ng habagat ngayong weekend. Kumuha tayo ng update live mula sa Pag-asa. Si Isaiah Mirafuentes. Yes, Isaiah. Clay, dito sa Metro Manila, maghapong naging makulimlim ang panahon pero wala naman tayong naranasan na malalakas na pagulan. At magandang balita pa nga, Clay, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical depression na si Bising at wala nang nakataas na storm signal sa kahit anong panig ng bansa. Mahigit dekada nang nakatira sa Navotas ang pamilya ni Rodelio. Kwento niya, hindi na bago sa kanila ang baha. Bata pa lang daw ang kanyang anak na si Rovi ay nalulubog na sila sa baha. Nakatira rin kasi sila malapit sa Navotas River. Sanay na rin eh. Pag walang baha, hindi masaya. Ganun lang naman ang Navotas naman laki. Lalo yan, sira pang floodgate. Hindi pa nangyayari. Asahan mo na babaha. Kada may bagyo, kadalasan pinapasok ng tubig baha ang kanilang bahay. Noong nakaraang linggo, muling nalubog sa baha ang Navotas City. Nasira kasi ang kanilang navigational floodgate at bahagi ng floodwalls sa lungsod. Dahil hindi pa ayos ang dalawang nasira, matindi ang pangamba ng mga residente kapag may bagyo. Kaninang alas 2 ng madaling araw, naging tropical depression na ang kahapon na low pressure area at pinangalanan na itong Bising. Bahagyang lumakas ang tropical depression Bising habang ito ay nasa katubigan sa kanluran ng extreme northern Luzon. Itinaas kanina ang signal number 1 sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Ito ay sa western portion ng Babuyan Island, western portion of Ilocos Norte at northwestern portion of Ilocos Sur. Sa Marikina River, kampante pa ang mga residente dahil kasalukuyan pang nasa normal level ang level ng tubig sa ilog Dongon. Itataas ang unang alarma sa Marikina River kapag umabot na ito sa 15 meters, habang forced evacuation naman kung aabot ito sa 18 meters. Clay, nandito tayo ngayon sa Pag-asa at live nating makakasama ang kanilang weather forecaster na si Benison Estareja. Magandang gabi, sir. Live po tayo ngayon sa Ulat Bayan. Bigyan niyo naman po kami ng kaunting update kaugnay po sa tropical depression na si Bising. Yes po, no? As of 4 in the afternoon ay huling namataan itong si Bagyong Bising, 345 kilometers po west-northwest of Calayan, Cagayan, which is nasa labas na nga po siya ng ating Philippine Area of Responsibility, somewhere dito sa hilagang bahagi po ng West Philippine Sea. Ang taglay na hangin nito is 55 kilometers per hour, malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At mabagal itong kumikilos west-northwest sa bilis na 15 kph. Bali sir, matagal nang nakararanas tayo ng pagulan, especially dito sa Metro Manila. Sa mga susunod ba na araw, pwede na bang magsampay? Pwede na ba tayo makapaglaba para matutuyo na? No? Naninimaho na yung ilas mga sinampay natin. Yes, kung kahapon po nagkaroon tayo ng mga malalakas na ulan, lalo na nung madaling araw dito sa Metro Manila at mga nearby areas, expected natin na in the coming days halos katulad ng weather conditions natin today, yung mga susunod na araw hanggang possibly sa Monday. But then at some point, nagkakaroon pa rin naman tayo ng mga kaulapan na makakapal. Ito yung posibleng magdulot pa rin ng mga light to moderate with the times heavy rains, lalo na po sa hapon hanggang sa madaling araw. Pero sir, kanina sa press briefing natin ng 5 p.m., you mentioned na there's a possibility na pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong tropical depression na si Bising sa Lunes. May epekto ba ito sa Northern Luzon? Possible kaya? Yes, actually, starting ngayon, no, magpapatuloy pa naman yung effect sa Northern Luzon in terms of yung trough or yung buntot nitong si Bagyong Bising, Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, magpapatuloy yung epekto within the next 24 hours. The rest of Northern Luzon, lalo nitong rest of Ilocos region, plus Abra and Benguet, may epekto rin ng habagat naman na siyang unti-unting pinalalakas at ini-enhance nga nitong si Bagyong Bising. Yung sinabi mo na papasok siya ng PAR, yes, possible siyang pumasok by Monday early morning hanggang sa tanghali, but then meron pang posibleng pagbabago dun sa track niya sa mga susunod na issuances natin. Isa rin sa gusto malaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga schedule na trip, may iba pa ba tayong sama ng panahon na binabantayan sa mga susunod na araw? Kung bagyo ang pag-uusapan natin, wala naman tayong na-expect at least in the next 3 days, no, after nitong si Bagyong Bising. Pero meron tayong mga minomonitor ng mga cloud clusters, kumpul ng ulap dito sa may Pacific Ocean. Hindi natin inaalis yung chance na magkakaroon dyan ng low pressure area, pero yung direct effect at some point, maliit pa rin sa ngayon. Pero this month of July, since kapapasok lang, may ilang bagyo yung ina-expect natin?
Expected natin for July is 2 to 3 na mga bagyo, no? Isa na dyan si Bising. So we are expecting power with a chance of like 1 hanggang 2 bagyo. Sir, maraming salamat sa Sir Benison Estareja, weather forecaster ng Pag-asa. Balik muna sa inyo dyan, Clay. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.